ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-20 linggo pagkaraan ng Pentecostes. Sa linggong ito, nagdiriwang tayo ng katapusan ng Santo Rosario at araw ng bawat pamilya. Sa mundong ito, mas nangingibabaw ang tao na namumuhay ng puno ng pananampalataya, kapayapaan at kabutihan sa kapwa. Ang bawat tao ay may kanya-kanyang katangiang taglay. Isa na rito ang pagiging mapagkumbaba. Pinapaalalahanan tayo na anumang kabutihan o pananampalatayang taglay natin, ito ay dapat magbunga ng kababaang loob. Tulad ng dalawang tao sa Ebanghelyo sa linggong ito, ang bawat isa ay may kanya-kanyang katangian. Ang isa ay nagkakaloob ng kabutihan sa kanyang kapwa, at ang isa ay kabaligtaran nito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang isang makasalanan ay buong loob na tinanggap ang kanyang pagkakasala. Isang pahiwatig ito na sa kabila ng pagiging makasalanan ng isang tao, ay mayroon pa rin kabutihan na mananaig sa atin, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At tulad naman ng isang Pariseyo, maging mabuti tayo sa ating kapwa sa lahat ng oras, sa kabila ng anumang uri ng pagsubok na nagmumula sa ating kapwa. Matuto tayong mapagkumbaba nating tanggapin ang ating mga kasalanan at harapin ng Diyos ng walang pag-aalinlangan. Pananampalataya at kabutihan ng mananaig sa bawat makasalanan. Pagpapakumbaba at tunay na panunin ng awa ng Diyos kumpara sa pagyayabang at pagpuna sa ibang tao ang tunay na kabutihan. Sa ating bawat panalangin ating pukisama ang mga nagdiriwang ng kanilang karawan na sina Gilmar Pilaes, Romel Candelaria, Yara Nathan Rudil, Michael Magsano, Sofia Nicole Reyes, Carlo Labosta, Angel Nicole Ricardo, Freddy Boy Villavicencio, Ken Ken, Narcisa Heronaga, at Norberto Ricardo. Magsitayo po ang lahat bilang pagsisimula sa banal na misa.
ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Tayo po'y nanalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababating mo at walang lihim na naliligit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Magsilod po. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Hesus Kristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos, sa pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay napabatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Sabay-sabay po natin pagsisihan ng ating mga pagkasala sa Diyos at ihatid po sa ating kapwa. Kami inuumpisal sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa kaligtaan namin gawin. At ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng santo na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan, sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan.
Makapangyarihang Diyos, nasa iyong mga kamay ang lahat ng kapatawaran at pagpapala. Ihigitan mo po sa aming puso ang ganap na pagbabago ng loob at ang pagpakumbaba upang kami na iyong mga anak ay malayo sa mga masasamang gawain. Alang-alang sa iyong anak na sa Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay nagamarin kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpakailanman. Tayo nalangin, O Diyos, mga Panginoon sa lahat. Kami pinagpasalamat sa patuloy na pagkaloob mo sa amin ang biyaya ng buhay. Nasa umagang ito ay kami na katipon dito sa iyong bahay Pangalanginan para ipagdiwang itong pinakamataasang pasalamat, itong banal na misa. Kasabay po nito, pagdiriwang na ito, amin din po ipinagdiriwang ang araw ng pamilya, pero din po ang katapusanan ng Santo Rosario. Nanaway, sa pamamagitan nito, patuloy po kami pagpipisin sa isang layunin para sa patuloy na paglilingkod namin sa iyo. Pero din po ang pagpalaganap ng iyong mabuting balita at ang iyong pagmamahal, lalo na sa ang kapwa. Kaya din po, Diyos, amin din po ipinapanalangin sa iyo ang aming mga kapatid na ngayon ay kapasalamat din po para sa biyaya ng buhay. Sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga kaarawan, lalo na kinagel Marpilanes, Remel Candelaria, Kiara Natalie Rodel, Michael Magsano, Sofia Nicole Reyes, Carlo Labusta, Angel Nicole Recania, Freddy Boy Villavicencio, Kirkin, Narcisa Hironaga, at naging po kay Norberto Recania. Nanawa o Diyos, patuloy mo nawa silang pagkalooban ng maraming panawang kaarawan sa kanilang buhay. Pero din po ang sponsor sa umagang ito, ang Fourth Sundays Mass sponsor na ito pinapangunahan sa bawat pamilya, lalo-lalo na sa mga pamilya ni Nagagawad Teddy Rianzares, Norberto Frias, Eldin Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Rianzares, Rolando Manalo, Leocio de los Santos, Felix Manalo Jr., Michelle de los Santos, George Ricania, Augusto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Rogel Manalo, Roger Castillo, Roger Frias, Gilberto Rianzares, Agripino Frias, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallegos, Erwin Sales, Sergio Macaboras, Nilo Villavicencio, Alex Rianzares, JC Saludes, Zuzu Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda de los Santos, Michael Ramirez, Noli Sales, Arnold Sales, Jerwin Reyes, Rael Sales, Cristil Manalo, ganoon din po sa pamilya ni Maria P. Manalo, Sara Saludes, Elmar Reyes, Roseanne Manalo, Rebecca Privado, Jocelyn Sales, Mindy Perlas, Rimark Palcan, Alejandro Ledesma, Mary Grace Cabral, at din po sa pamilya ni Marty Grimaldo. Nanawa o Diyos, patuloy mo silang gamitin instrumento upang patuloy na may palaganap ang iyong mabuting balita. Pero din po, naway patuloy mong pasadanamin ng kanilang buong naman. At ang lahat ng ito is magitan na Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin o Diyos na puno ng awa. Sa pagdiriwang po din namin itong banal na misa, isinasama rin po namin sa aming mga panalangin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Nanaway pagkalooban mo sila ng biyaya ng kalakasan ng pangangatawan. Pagalingin mo sila sa mula sa kanilang karamdaman, lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rodi Saludes, at hindi po sa aming kapatid na si Father Edwin Loto. At ang lahat ng Ikris kung magitan niya sa Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan sa salita ng Diyos. Napalalahanan tayo na kahit dumadaan tayo sa mga pagsubok at mga unos, nananatiling tapat ang Diyos, na magbibigay ng saganang biyaya kapag kanyang itinakda. Ang Diyos ay nangangako na siya ibubuhos ang kanyang Espiritu Santo
Espiritu sa lahat ng tao, lalaki man o babae, matanda o bata. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng kalakasan, mga panaginip at paghuhula na magbibigay daan sa tunay na pagbabago at kaligtasan. Tinatanggap din natin ang paalaala ng mga tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ito ang paalaala ng pag-asa at katiyakan ng kaligtasan mula sa Diyos sa darating na araw ng Panginoon. Ang araw ng katarungan at pagkilos ng Diyos sa kasaysayan. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ng Propeta Joel, Kabanata 2, nagsisimula sa talata 23 hanggang talata 32. Kayo ngayon ang katuwa, kayong mga anak ng Shem, at magagalak sa Panginoong inyong Diyos, sapagkat Kanyang ibinigay sa inyo ang maagang ulan sa tapat ng sukat, at kanyang pinalalatpak ang ulan dahil sa inyo. Ang maagang ulan ng huling ulan sa unang buwan. Ang mga lapag ay mangangapuno ng trigo, at ang mga kamaring ay aapaw ng alak at langis. At aking isasauli sa inyo ang mga taon na kinain ng balang, ng uod, at ng kulbi, at ang tipaklong na siyang aking malaking hukbo, na aking sinubo sa gitna ninyo. At kayo'y magsisikain sa gana at manggagabuso, at inyong pupurihin ang pangalan ng Panginoon inyong Diyos, na gumawa ng kababalaghan sa inyo, at ang aking bayan na hindi mapapahiya kailanman. At inyong malalaman na ako'y nasa gitna ng Israel, at ako ang Panginoon inyong Diyos, at wala nang iba, at ang aking bayan ay hindi mapapahiya magpakailanman. At mangyayaring pagkatapos na ibuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae mangangakula. Ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay magkakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman, ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ng aking espiritu. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo at apoy at mga haliding usok. Ang araw ay nagiging kadiliman, at ang buwan ay dugo, bago dumating ang dakila at kakikilabot ng kaarawan ng Panginoon. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas, sapagkat sa bundok ng Sion sa Jerusalem, naroon yaong nangakatanan, gaya ng sinabi ng Panginoon, at sa mga labi ay yaong mga tinatawag ng Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon.
hindi pati ang korona ng katuwiran na naghihintay sa araw ng Panginoon. Ibinibigay sa atin ng katiyakan na ang Panginoon ay magliligtas sa bawat gawa ng masama at mag-iingat sa bawat tumatawag sa Kanya, hanggang sa Kanyang walang hanggang kahalan. Ito ang palaala ng pag-asa at katiyakan ng kaligtasan mula sa Diyos na siyang karapat-dapat sa lahat ng kalwalhatian magpakailanman. Atin pong pakinggan ng ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa kay Timoteo, Kabanata 4, nagsisimula sa talata 6 hanggang 8 at magpapatuloy sa talata 16 hanggang talata 18. Sapagkat ako'y itinaaling na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Makipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iingatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Sa akin munang pagsanggalang, sino man ay walang kumangkin sa akin. Bagkos, pinamayaan ako ng lahat. Huwag nawang ibilang sa kanila ito. Datapwan, ang Panginoon ay sumaakit, at ako ay pinalakas, upang sa pamamagitan ko ang aking mabuting balita ay may tanyag ng ganap, at upang mapakinggan ng lahat ng mga hintel, at ako ay ililigtas sa bibig ng leon. Ako ay ililigtas ng Panginoon sa bawat gawa ng masama, at ako ay kanyang iingatan sa kanyang kaharian sa langit, na sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Lucas sa Kabanata 18 nagsisimula sa talata 9 hanggang talata 14. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo.
Sinabi rin niya ang kalinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at kumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangalulunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang bibig at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalugdan ng Diyos. Ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Sapagkat sinabi ng ating Panginoong sa Jesus, ang sino mang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa pagdiriwang nitong banal na misa. Papasalamat natin sa Panginoon. At sa linggo ito'y isang napaka-espesyal para sa ating mga Aglipayano rito sa parokya Neverhen ng Biglang Awa dito sa Barangay Luho. Dahil itong selebrasyon ito ay yung tatlong selebrasyon ang ipinagdiriwang natin ngayon. Una, ang pinakamataas na pasalamat natin sa Diyos, ang banal na misa. Pangalawa, ang katapusanan ng Santo Rosario. At the same time, ang araw ng pamilya. Mga kapatid, Family Day. Ito yung magpasalamat sa buong pamilya sa biyayang dala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Alam natin na ang pamilya ay para bagang ito'y isang simbahan. Unang simbahan. Dito tayo unang natututo magmahal, gumalang, magpatawad at umunawa. Malagay sa anuman, sa school, ang pinaka-unang pundasyon ng kaalaman ay ang pamilya. Sa simbahan, dito nagmula sa pamilya kung paano tayo magpatawad, gumalang, magmahal at umunawa. Pero kahit sa loob ng pamilya, minsan tayo nagkakaroon ng tampuhan, away, hindi pagkakasundo at hindi pagkakaintindihan. Yun yung realidad sa isang pamilya dahil hindi siguro magiging perfecto yung isang pamilya hindi man nagka-argumento. Huwag naman yung aabot sa suntukan, sakitan, batuhan na mga kagamitan, basagan ng mga gamit. Hindi yung isang pamilya, nandun talaga yung tawag dito yung palitan ng idea. Kaya doon sa pamilya na
sabihin na hindi sila nag-aaway, parang masasabi ko'y bulaan. Oo. Dahil bakit masasabi ko? Dahil ako, bilang pare na may asawa, kahit tanongin niyo si Mrs., lagi kaming nag-aargumento. Oo, may mga bagay talaga kami hindi pagkasunduan kaagad, kinakailangan pa ng medyo balitaktakan. Oo. Sabi nga nila, Father, stricto Father. Oo. Kinakailangan talaga ng may balitaktakan. At minsan, dadako sa walang mimikan. Yun yung totoo. Minsan naabot pa kami ng 3 araw. Kaya minsan nung kami pa ay wala pa kaming anak, sabi ko sa bahay, dalawa-dalawa na lang tayo dito sa bahay, hindi pa tayo magkainikan. Ay, ano na lamang silbi natin dito? Kaya, sabihin natin, sa pamilya, mayroong hindi pagkakaunawaan. Mayroong mga diskusyon na nangyayari. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, yung sinasabi sa ating banal na ebanghelyo sa umagang ito. Ang magpakumbaba tulad ng isang publikano. Ano yung ginagawa ng isang publikano? Hindi siya makatingin sa langit. Dinadagukan yung kanyang dibdib. At isa lamang yung kanyang panalangin. Sabi niya, Panginoon, kahabagan ko ninyo ako. Ako'y isang makasalanan. Ipinapakita niya rito yung pagiging mapagkumbaba, yung affirmation niya sa kanyang sarili na isang makasalanan. Ganon din tayo mga kapatid. Naway sa ating pamilya, tayo magkaroon ng pagpakumbaba. Hindi tayo kinakailangan magpakataas. Dahil nabanggit na sa ating banal na ebanghelyo, kung sino yung nagpapakataas, ang siyang ibababa. At kung sino yung nasa ibaba, ang siyang itataas. Mga kapatid, ang isang Pariseo ay isang relihiyosong tao. Sumusunod sa lahat ng batas at pinagkatiwalaan ng tao. Pero nung siya'y nananalangin, nakatayo siya at nagdarasal ng ganito. Diyos, salamat sa hindi ako katulad ng ibang tao. Nag-aayuno ako, nagbibigay ng ikasampo at sumusunod sa lahat ng kautusan. Kung ating titingnan, yung kanyang panalangin ay nakatuon sa kanyang sarili. Ipinagmamalaki ang kanyang kabutihan at ang masakla pa ay inihambing pa ang kanyang sarili sa iba. Nililit up niya yung kanyang sarili. Kumbaga sa atin pa, binubuhat niya yung kanyang sariling bangko. Pero yung tax collector o yung isang publikano, kinamumuhian ng tao. Bakit kinamumuhian ng tao yung mga tax collector? Maniningil lang buwis noong unang panahon. Dahil sila yung mga taong naniningil ng sobra. Ibig sabihin, yung mga tax collector noong panahon ay kung may bayaran kang buwis na 500, gawin nila yun ng sobra. Ibig sabihin, mga 700, 800, o 1,000. Kaya sobra-sobra yung pagkamuhi ng tao at pinagulian silang makasalanan. Ganun ba hanggang ngayon yung BIR? Yun na naningil ang buwis BIR. Sobra-sobra yung sinisingin. Pero, yung affirmation ng isang publikano ay, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin. Ako'y isang makasalanan. Yung pagtanggap niya, yung pagiging isang makasalanan. Tahimik lamang siya at taus-pusong nanalangin.
Hindi nagpapakita, hindi nagmamataas. Kaya kung ating titingnan, yung dalawang persona na binabanggit sa ating banal na ebanghelyo ay dapat tularan natin yung isang publikan. Hindi sa pagiging makasalanan niya, hindi sa pagiging mapagkumbaba niya. Pero ang tanong, handa ba tayong magpakababa? Ha? Handa ba kayong magpakababa? Parang hindi kayo makasagot. Bakit? Dahil pag minsan kasi pag nasa ibaba tayo, andun yung mga ginatawag na minamaliit tayo. Para bagang sa sosyedad ay nasa pinakaabang kalagayan. Kaya yun sa ating realidad na konteksto, ang mga tao ay nag-aagawan sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Dahil ang merong kapangyarihan, ang siyang tinitingala, siyang sinusunod, may karapatan siyang magsasalita. Diba? Kaya minsan ay napapaisip din tayo mga kapatid. Pero naway, tupdi natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang magiging mapagkumbaba. Bakit? Dahil ang aral ng ating banal na ebanghelyo sa umaga ito ay sinasabi niya rito, ang pagiging mapagkumbaba ay nagdadala sa atin para tayo mapalapit sa Diyos. Ang pagiging mapagkumbaba ang siyang nagdadala sa atin para tayo mapalapit sa Diyos. Tulad ng tagasingil ng buwis. Totoo siya sa kanyang sarili. Tanggap niya yung kanyang kahinaan. At ikinukumpisal niya sa Diyos. Ito yung minsan ay kulang sa atin. Hindi tayo nagiging totoo sa ating sarili. Hindi natin kayang tanggapin yung ating mga kahinaan. Diba? Minsan, nagiging katulad tayo ng Pariseo na nakatingin palagi sa ating mga sarili. Gusto natin lagi tayo ang tama. Mga kapatid, sa pamilya, yung kababaang loob, mas madaling umamin ng pagkakamali, humingi ng tawad, at magkaunawaan. Kung sa aking pamilya, kung merong pagpakumbaba, ay madaling maayos yung mga problema. Di ba? Kung ikaw may nagkamali, o kahit ikaw ay hindi nagkakamali, kung tayo marunong maghumingi ng patawad, pagpasensya, madaling magkaunawaan. Madaling ma-resolve yung isang solusyon. Pero dahil sa tinatawag na pride, na yung pride, yung pumula, tama ba? Yung pride natin, minsan ay hindi natin maibaba. Kaya minsan kami yung misis, aabot kami ng 3 araw, hindi na inikay. Sabi ko, ano na ito? Ako na may nahihiya. Dahil sa pride, hindi. Alam kung hindi lamang ako, hindi pati rin kayo nakaranas ng ganito. Dahil kung sana, ibinabago yung iyong pride. Nag-diskusyon kayo ng umaga, pagkahapon, ayos na sana. Naglalambing-lambing na lamang sana. Di ba masaya ang buhay pag gano'n? Pero kung walang ka, kain yung isa doon sa lamisa, kain yung isa sa sala. Gusto din yung gano'n? Ha? Walang imikan yun. Yun ang mahirap sa buhay pag ano. Kain yung isa doon. Tapos sabihin mo, kain na. Mamaya na ako. Mamaya na ako. Kain ko, pasok ng kwarto,
labas din siya, makain din. O either sisi niya yung buto. Ganun, kahirap pag lagi kang nasa itaas. Pero kung ating ibaba, napakasarap, masaya ang isang pamilya. Ganun din sa atin bilang mga Aglipayano. Kung lahat na lamang sana tayo umunawa sa mga bagay-bagay na kung saan ay hindi man nararapat na ipagtampo, ay napakasaya tayo, sama-sama tayo. Dahil lamang minsan na hindi natin maibaba yung ating mga pride. Pero lagi natin tandaan, ang pride ay ito'y nag-build ng harap. It build walls. Pero ang kababaan, ang pagiging mapagkumbaba ay nagdadala sa atin o nagbibigay sa atin ng tulay. Tulay para tayo'y magkaisa. Tulay para hindi magkahiwalay. Tulay para sa isang layunin. Lagi nating pakatandaan na pag tayo'y sama-sama, napaka-dalig yung buhay. Lagi nating tandaan na sa isang pamilya, the family prays together, stay together. Ang pamilya na nanalangin at nagpapasalamat, sama-samang nagpapasalamat at nanalangin ay nanatili habang buhay. Ito daw yung magiging layunin natin sa buhay natin ito. Nasa pagdiriwang natin itong Family Day, pagpasalamat natin sa Diyos at ang katapusanan ng Santo Rosario, ay naway ito'y magiging aral nawa sa bawat isa sa atin. Na may isang layunin tayo, ang magkaisa sa ngalan ng ating Panginoon. Tularan natin yung isang publikano na tumanggap ng kanyang pagkakamali. Magiging mapagkumbaba tayo. Dahil sa pagiging mapagkumbaba, doon natin makikita yung refleksyon ng ating Panginoong si Jesus. Doon natin makikita si Jesus. Bakit si Jesus? Si Jesus ay kinalimutan niya yung pagiging Diyos. Di ba? Ipinadala siya dito sa sanlibutan para maging tao. Iniwanan niya yung pagiging Diyos para sa kaligtasan nating lahat. Ipinapakita niya yung pagiging mapagkumbaba. Dahil nung nandito siya sa sanlibutan, hindi niya sinasabi na ako'y isang Diyos. Kaya nawa tayo ay magiging kalarawan ng Diyos. Sa seminary na sinasabi na ay tao daw ay imago, the image of God. Tayo yung larawan ng Diyos. Kaya nawa, kung tayo yung larawan ng Diyos, tingnan natin yung ating sarili sa salamin. Talaga daw tayo yung totoong larawan ng Diyos. Bilang reflection. Sa mensahe ipinapaabot sa atin dito ngayon, naway tayo patuloy na magkaisa. Tayo'y marunong magpakumbaba. Tayo lahat, kung ito'y tinutupad natin, tayo'y kasiyahan ng ating Panginoon. Lagi natin pakatandaan, mga kapatid, ang nagpapakataas ay ibababa at yung mga nasa ibaba ay itataas. Patuloy nawa tayong kasiyahan ng Panginoon at tulungan tayo ng Panginoong Diyos upang maging kalarawan niya sa sanlibutan, upang maipakita at maipadama natin sa ating kapwa ang pagmamahal at ang kababaang loob. At naway ang lahat ng ito ay may sakatuparan na naaayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesus. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Sabay-sabay po natin sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos awang makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos. Nagmula sa mga bago pa nagsimula ang panahon. Diyos, buhat sa Diyos, liwanag, buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak hindi nakakaisa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat. Na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ay pinanak siya ni Maria Behet na Gitao. Ipinako sa krus na lang-alang sa ating ng panahon ni Poncio Pilato. Nagpakasakit na matay ang inibig at muling nabuhay sa ilang araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama at muling darating na maluwalhati upang kumain ang mga buhay at ang mga patay at ang ahilya niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika, na iniwala tayo sa isang binyag sa pagpatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Dalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin na ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pakinggan mo ang panalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na kami manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasama namin sa iyo ngayon at tanggapin mo ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo, mga Diyos, mga mahalan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang Santa Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente. Puspusin mo ito ng katotohanan, pagkamatuwid at kakayapaan, at ipahintulong mo ng lahat na nagpapahayag ng iyong banal na pangalan ay magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pagmamahalan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Kalooban mo ng biyaya amang nasa langit, ang lahat ng obispo, pari, diakono, lalong-lalo na ang aming obispo, Maximo na si Joel Corrares, ang aming obispo Diocesano na si Arnold Damayan, ang aming pari na si Reverend Father Randy Malhos. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag naman nila ng buong katampatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapangatiwaan nila ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin pagharian mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan sa bayang ito. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at may sa katuparan nawa nila ang kalayaan, kapayapaan at kagalingan ng iyong bayan, kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa lahat ng mga magdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Gilmar Pilaes, Remerca Bilaria, Kiara Angkali Roden, Michael Marzano, Sofia Nicole Reyes, Carlo Lagosta, Angel Nicole Ricanya, Freddy Boy Villavicencio, Ken Kenny.
Narcisa Heronaga, Norberto Ricanya, at Angelica Ricanya. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita na may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng matapat sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, na bigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligalig, may kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Mylene Villavicencio, Rudy Saludes at Father Edwin Lotto, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin, Panginoon, sa iyong harapan, ang iyong mga lingkod na sa makabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ipagkaloob mo sa kanila ang ganap na kapayapaan, kaligayahan at katahimikan sa piling mo at ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, kami nananalangin. Panginoon, paigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Pagkalooban mo kami ng biyaya upang kami makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami makasama nila, makarating nawa na kasama nila sa iyong banal na kaharian, kami nananalangin. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya ay aming nabubuhay, upang mamagitan para sa amin, siya na yung mga nakakakibang pagligtas sa Yesu Cristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu. Tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y pinyagan. Ingatan natin ang pagkakaisa at dulog ng Espiritu sa ligis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harapat sa kanyang pangalan, magdala ng halay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po tayong lahat at ating ihanda ating mga sarili para sa pag-aaral.
natin ang ating mga alay na tayo po'y manalangin. Baway Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Gawin niya yung mga matutulang mga lingkod ay nag-aalay sa iyo. Ito nga sa isa ng aming pagtanong ng utang na loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin ito yung tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami tatanggap ito ay mabuklod sa bigis ng pag-ibigay. Amen. Kayo po'y manalangin para sa alak. Makapangyarihang Diyos, tagapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito daw ay aming pag-iinumin spiritual upang kami natatanggap ito ay mapasikat ng panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
sa kapatuloy po ng ating pagdiriwang itong banal na misa, ang lahat ng ito inalay natin sa ating Panginoong Diyos para sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niya sa atin at doon din po sa lahat ng nakikisa sa pagdiriwang itong banal na misa. Lalo-lalo na sa pagdiriwang na ito na araw ng pamilya. Naway tayo patuloy na pagkaisahin ng ating Panginoon sa isang layunin na kung saan talaganap natin ng mabuting balita at ipatamatin po natin ang ating pagmamahalan sa ating kapwa. At bilang isang pamilya, naway patuloy na mga tayo ingatan ng ating Panginoong Diyos at pasigadahin ng ating pamamahalan. Pero din po sa panalamisang ito, inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na ngayon po pasalamat, lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kailang mga karawan. Lalo na kina Gelmar Pilaris, Romel Candelaria, Kiara Natalie Rodel, Michael Magsano, Sofia Nicole Reyes, Carlo Labusta, Ingen Nicole Regania, Freddy Boy Villavicencio, kay King, ganoon din po kina Narcisa Hironaga at Norberto Regania. Nanaway patuloy naman kayong pagkalooban ng marami panawang karawan sa inyong buhay. Ganoon din po ang sponsor sa umagang ito, ang Fourth Sunday Mass sponsor. Nanaway patuloy kayong bigyan ng marami panawang biyaya ng ating Panginoong Diyos upang patuloy ninyong matugunan ang panawagan ng ating Panginoong Diyos. Ganoon din po, isama din po natin sa ating nagkakaisang panalangin ng ating mga kapatid na may karamdaman. Naway tulungan sila ng ating Panginoong Diyos, bigyan nawa sila ng kalakasan ng kanilang mga pangatawan. Lalo-lalo na sa ating mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rodi Salotes, at ganoon din po sa ating kapatid na si Father Edwin Lonto. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hayin marapat sa Diyos abang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hayin sa ikabubuti at itulungan natin ng kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ng buong ng Iglesia. Ang kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuwid sa saligsan aling langit.
Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, sa mga Panginoon na mga makalangit. Nagdala sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na si Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa kanyang katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng isang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinatahangin para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagunitas kanyang mahalagang kamatayan at haring hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkanulo ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, "Kunin kanin, ito ang katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kain. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanilang sinabi, "Inumin niyo ito, kayong lahat. Sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin." Kaya sabay-sabay po natin ipangayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating. Kaya nga, Panginoon at Abang Makalangit, ginaganap namin ang iyong mga paglingkod o palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagulita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli at maluwalhating pagbabalik. Ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili, na isinasama namin sa iyo, na tagapin sa makalangit na altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihin, Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay may kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Jesucristo. Ang lahat nawa ng tanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos na iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mangalay ng manghain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin itong ating tungkuling paglilingkod sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kalwalatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman.
tagapagligtas na sa Jesucristo tayo'y manalangin. Sinasamo namin sa iyo, iligtas kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasala at iligtas sa ligalig. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo ng isang Diyos, ngayong magpakailanman. Amen. Cordero ng Diyos, kagaling sa kasalanan sa lipunan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, kagaling sa kasalanan sa lipunan. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, kagaling sa kasalanan Amen.
tayong lahat. Dumudulog kami sa iyo upang mauwi, Panginoon, na hindi nagtiwala sa sarili namin pagkamatulog, kundi sa iyo maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mapunod ng mga kumo sa ilalim ng iyong mga, subalit mula sa iyo ang pagkawawal. Ipagkaloob mo sa amin mo gayong putihing Panginoon, na aming kagabi ng katawan ng iyong mahal anak na sa Jesucristo, at inuwi ng kanyang dugo, upang kami na pinalakas na naging bago ng kanyang buhay, ay manahin sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin niyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo, at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pagsalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating handa sa para sa pagkatlap ng banal na